Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, umpisa na po ng pagpapile ng Certificate of Candidacy sa lahat ng mga ah, opisyal ng gobyerno natin, yung mga elected officials. So, magsisimula na po dahil October na po. So, hindi naman po lingid sa marami na si Yorme Isko ay nagpaplano pong bumalik bilang mayor ng Maynila. Although in-announce niya na before nung nakaraang presidential election na kapag once na hindi siya magtagumpay, ano na, mag-retire na siya dahil para mabigyan daw niya ng makapag-spend na siya ng time sa kanyang family kasi during nung term niya as mayor ng Maynila, inabot pa ng pandemic. So, talagang naging sobrang busy si Isko nung time na yun. So, halos hindi na siya umuwi ng bahay niya dahil nga, siyempre, pandemic, iniiwasan yung, magkahawaan, siyempre, pinoprotektahan din niya yung pamilya niya. So, kumbaga, binuhos lahat ni Yorme yung 3 taon niya na pagsiservisyo sa Manila. So, ngayon, dahil nga nagpaplano si Yorming bumalik sa Maynila dahil sa request na rin ng marami na taga Maynila, medyo umaaray ngayon itong si Mayor Lacuna at tinawag pang tinawag niyang parang pantatraidor yung gagawin ngayon ni Mayor Isko ng pagbalik bilang mayor ng Maynila. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to para mas mahimay pa ho natin kung bakit ba tinawag ni Mayor Lacuna na traidor itong si Mayor Isko. Kayo po ba nagkausap ulit ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po Op ba kayo ulit? nakapag-uhuling usap po namin, I think way back, early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Mm-mm. And Opo. ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Wala lang po, nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po, very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. Mm-mm. And how do you Opo. feel about that, Mayor? Definitely I feel betrayed. Mm-mm. Because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin na kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. So, yun, kaya daw pala niya tinawag na traidor si Mayor Isko, si Yorme, dahil sa ibinigay niyang pangako na kumbaga inihabilin niya yung Maynila dito kay Mayor Hani Lacuna. So, sa tingin ba ninyo, ano ba naging unang reason? O kumbaga, ano bang reason bakit nagpaplanong bumalik bilang mayor itong si Yorme, si Isko? So tayo, hindi naman tayo taga Maynila, pero madalas naman tayong napupunta ng Maynila. So, during Yorme administration, during his time na siya yung mayor ng Maynila, nakita natin yung magandang pagbabago sa Maynila, especially sa mga enforcer. So, alam naman natin na nung hindi pa si Isko yung nakaupo bilang mayor diyan, grabe ang mga enforcer ng Maynila. Talagang, alam niyo yun, na bigla ka lang huhulihin, especially pag nakamotor, di ba? Yan yung pinaka-main ano nila, pinaka
target nila. Kumbaga yung talagang madalas nilang hinuhuli. Secondary na yung mga four wheels na kotse. Lalo na pag walang dashcam. So, syempre, kapag may violation, alam naman natin real talk na mas doon kumikita yung mga enforcer dahil nga instead nga naman na magpatikit na lang yung mga nasisita, naglalagay na lang. So, sabihin natin lowest 150. So, biruin mo, sa loob ng isang araw, kung makasampung motorista kang, motor lang, rider, makasampung rider ka lang na masisita, eh may malinaw ka ng 1,500 a day, plus yung sweldo mo sa munisipyo. So, hindi naman natin sinasabing lahat ng enforcer ng Maynila ay ganun. Pero marami kasing report, marami rin tayong napapanood na video na lumalabas sa social media na talagang may mga enforcer doon before na nanguhuli talaga ng minsan talagang malayo dun sa kahit walang violation, hinuhuli. Dahil nga, siyempre, paano, ang pinaka ano nila dyan kung mali yung huli, i-contest mo na lang. So, siyempre, pag kinontest mo yan, hindi naman yan, kumbaga, kailangan mo umabsent sa trabaho, tapos hindi naman kagad yan mariresolve. At ang alam ko, 3 hearing yan bago nila desisyonan kung tama ba yung huli sa'yo o hindi. So, 3 hearing, ibig sabihin, 3 araw ka nga absent, plus, wala pang kasiguraduhan kung yung kinontest mo is papabor sa'yo. Siyempre, wala kang hawak na ebidensya dahil ang pinanghahawakan mo lang yung kung ano man yung naging violation na, kumbaga ah, yung katwiran mo lang. So, siyempre, mas titingnan doon kung ano yung nangyari. So, siyempre, di pa na masasabi ng mga time na yun. So, nung panahon ni Yorme Isko, nawala yun, nabawasan. Hindi naman totaling na zero, pero meron pa rin. Pero ang laki ng ibinawas kasi nga, takot kay Yorme. Dahil alam nila, may kalalagyan sila kay Yorme kasi very vocal dun si Yorme, di ba? Nung pinapakita naman yun sa mga vlog niya, na every time na nag-iikot siya, talagang kinakastigo niya yung mga enforcer niya. So, yun po yung mga nawala o nabawasan nung during ni Yorme na bumabalik ngayon. So, walang pinagkaiba nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Inayos nga ni Pangulong Duterte yung Pilipinas sa loob ng 6 na taon. And then, pagbaba niya after ng administration niya, naramdaman natin yung malaking pagbabago na nangyari, na bumalik ulit tayo sa dati. So, same thing yung nangyari sa Maynila. So, after ni Yorming umalis, dahil nga tumakbong bilang presidente at hinabiling nga niya kay Mayor Lacuna, naramdaman ng mga taga Maynila at yung mga madalas na nasa Maynila, yung mga hindi taga Maynila, katulad ko, hindi naman ako taga Maynila, pero madalas nasa Maynila, naramdaman natin yung malaking pagbabago, yung pagbalik sa dati. So, kung panahon ni Yorme, kita niyo naman yung mga project niya, na malalaki, talagang natupad. Andyan yung condominium, andyan yung mga ospital, eskwelahan, na sabihin nating world class, di ba? Yung Manila Zoo, kita nyo naman, inayos. So, ang dami niyang major project na nagawa considering pandemic pa yon. Pero itong nung pumalik na si Mayor Lacuna, ito wala ng pandemic, pero meron ba kayong nabalitaan na major project ang Maynila? Wala. So, nakaangkala lang sila doon sa ginawa ni Yorme. Kaya ngayon, nagtatampo itong si Lacuna na parang ang feeling niya, since hinabilin sa kanya ni Yorme Isko, parang entitled na kanya na yung kaya kanya na yung Maynila. Dahil siya yung mayor, so parang iniisip niya, inangkin niya. So wala naman siyang ginawang major project, kaya yung mga taga Maynila nagreklamo na parang mabuti pa si Mayor Isko noong time na siya nakaupo. Baga naramdaman nila yung presensya ni Yorme. Nakikita pa natin sa mga video niya, talagang nag-iikot siya kahit gabi. But, kumbaga, ine-areahan niya talaga yung paligid ng Maynila, yung nasasakupan niya. May time pa nga doon, 'di ba, na tumakbo sa kabilang city na Caloocan na yata 'yon. Yung kailang hinahabol, talagang inobliga niya yung Caloocan na ilabas yung taong
hinahabol nila nung time na yon. So, nakikita mo yung talagang trabaho niyang may puso na talagang maglingkod sa mga kababayan niya sa Maynila. So, yun yung nami-miss ngayon ng mga taga Maynila na hindi ginagawa nila kuna o hindi nagawa nila kuna. Siguro dahil yung kinalakihan kasi nila, yung kinalakihan kasi ni Yorme, is alam naman natin na batang tondo yan. So, laking mahirap. So, laking squatter. So, alam niya yung kalakaran, alam niya yung buhay na nasa baba. Hindi kagaya ni Mayor Lacuna na laking subdivision. Siyempre, iba yung environment ng laking subdivision. Doon sa laking, alam niyo yung laking kalye, mga talagang kita niya lahat ng klase ng uri ng tao na nandiyan. From sa gumagawa ng hindi maganda, doon sa mga sumusunod. Siyempre, pag ka nga naman ng subdivision, mga gated yan, so hindi nila nakikita yung mga nasa labas. So yun yung pagkakaiba nila, kaya yun yung hinahanap ngayon ng mga taga Maynila. Aside dun sa sa major mga project na ginawa ni Yorme, na hindi na ginagawa ngayon ni Mayor Lacuna, is yung hindi nila nararamdaman ngayon yung presensya ng mayor. Siguro laging nandun sa loob ng opisina at baka nga naiinitan. At least doon naka-aircon nga naman. At, si Yorme hindi. Talagang nag-iikot siya. Binibisita niya yung mga barangay niya. Kitang-kita naman sa mga vlog niya. Although, pwede naman natin sabihin na baka pakitang tao lang. Ano? Pero hindi consistent siya. So, yun yung mga na-miss ng mga taga Maynila na hindi talaga nakita kay Lacuna ngayon. Eh ngayon, dahil nga parang ah, nagbabalak na tumakbo si Yorme bilang mayor, is nate-threat na sila. So, talagang malaking threat si Yorme. So, considering isipin nyo, magkapartido pa sila nito, magkasama sila, bakit kaya naisip ni Yorme na tumakbo uli bilang mayor? Siguro nakita niya na, teka lang, parang napahiya siya rito dahil na, siya yung nag-endorse sa mga to na iboto para dahil itutuloy yung kung ano man yung mga nasimulan niya. Pero parang napahiya si Yorme dahil hindi nga itinuloy nila Mayor Lacuna kung ano man yung inahabilin sa kanila ni Yorme. So, dahil doon, naging threat ngayon to si Yorme. So, nag-iingay ngayon itong si Hani Lacuna na yung nga, mga statement niya na pakiramdam daw niya, tinraidor daw siya ni Yorme. Pero kung titingnan mo naman yung kabilang side, mukhang si Yorme pa yung tinraidor ni Lacuna. Kasi parang inaangkin naman niya yung Maynila na since parang parang tagapagmana, di ba? Parang ipinamana raw ni Yorme yung Maynila kay Lacuna. So, kumbaga, pagmamay-ari niya na yung Maynila, so siya na dapat ang manatili diyan. So, yun yung kinasasama ng loob ngayon ni Mayor Lacuna. So, kayong mga taga Maynila, kayo naman po yung boboto. So, mas timbangin nyo kung karapat-dapat ba si Mayor Lacuna manatili diyan sa pwesto niya or pwede nyo bigyan ng another chance itong si Mayor Isko para ituloy uli kung ano yung mga nasimulan niya. So, nasa inyo po yung kapangyarihan dahil tayo po mga botante ang maglalagay po sa pwestos ng mga politikong yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.